She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. And we're not doing anything about it. For decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Lumalabas na pinaglalaroan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen JV at Sen Joel. We issued the warrant of arrest, Madam Chair. Pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo at bunga niyan, we will coordinate with the court dahil ito yung nag-order ng kanyang detention. So, Sen Rafi, and then the chair will continue with her question. Thank you, Madam Chair. Kakapasok lang na balita, grabe Alice Guo isiniwalat na matinding tinatago niyang sikreto. Pistado ni Senator Rafi Tulfo, kulong na daw habang buhay. Base sa balitang kumakalat, nagsalita na si Alice Guo, ibinunyag niya na sa Senado ang lahat. Isiniwalat na kasi niya lahat ng pangalan ng tao sa kanya tumulong para makalabas daw ng bansa. Pero hindi matitigil daw ito. Kung di masasakote ni Senator Rafi Tulfo ang mga binigay daw ni Alice Guo na pangalan. Lumabas na kasi mga pangalang kasabwat niyang mayor. Kulong daw dapat si Alice Guo ng habang buhay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam, hindi. wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Calugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Calugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Calugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po doon sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Calugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? About po doon sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Calugay sa notarization? Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko? Opo. Congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa'yo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po.
Sigurado ka? Di ba? Sigurado Tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa'yo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko ito, diba? Hindi ko po masyado makita po. Bibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, Alice Go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya? More ng than personal? 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pangasinan. Kasalan Bayan po parang ano po yung invitation Kasalang po. bayan ng Suwan o kasalang bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Swalyan. Oh, ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, ito. Yan. O. O, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. O. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na wala ka relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung kano kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Opo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo.
Salamat, SP Pro Tem. Madam Chair. Yes, and Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Go kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Go? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Ngayon, This is related. This is Senator, a related, Madam related Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin, Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese national Gua Huaping at in-establish po doon na match and the same person si Gua Huaping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Go ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. At sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice. Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-involve ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya nga, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na Sino ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair,
But that answer is unacceptable as far as... unacceptable, Senyor. Pero Parang sasabihin na, yung committee sa kanyang safety, pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos ng kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Ito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Chair. Yes, and Lauren, for thank you. one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. Court, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaaraang paring mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination, after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick Sen. Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for
Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then Related please, to we need to sinabi take ni a 1-minute Lauren. suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para na ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Miss Alice Goo. Bakit hindi po natin siya iniimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si Jonathan Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So let us... Last na po. Yes, please. Last na and before we suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. Joel, before we suspend for 1 minute. To suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your fate as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, Sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nanggagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala. Hindi mo pa nga pinatutuhanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noon pa man, Madam Chair, at total nabanggit naman sa previous hearing yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration, sa local registrar's office, ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year since 2000, sila po ay nakakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. Since for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi, and we will pursue those points during your question time. Madam Chair, just an addendum to your earlier
order citing in contempt Ms. Alice Go, may the committee secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capas Tarlac of the said citation, Madam Chair. Thank you, Majob. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo Hopping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we will coordinate with that court. And lastly, Madam Chair, Madam Chair, just in that Yes, particular Sen. Joel and then Sen. Rafi. communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Guo Huaping to appear before us, Madam Chair, because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank Madam you. Chair. Salamat, Sen. Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guo Huaping. Kaya pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo at bunga niyan, we will coordinate with the court dahil ito yung nag-order ng kanyang detention. So, Sen. Rafi, and then the chair will continue with her Thank you, question. Madam Chair. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.